Yo, what's up mga kaibigan? Nali na tayo magkwentuhan. Pag-usapan natin ang 10 player na may matinding pressure na magkampiyon sa susunod na season. Hindi ito in order o pasunod-sunod. Unahin natin si Damian Lillard. Obviously, si Dame ay isa sa mga top players sa henerasyon na ito. Kaya naman siya ay napabilang sa 75 greatest players of all time. Ganun pa man ay tumatanda na din nga si Dame at ngayon nga ay wala na siyang dahilan kung bakit hindi pa siya nagkakampiyon. May superstar na siyang kakampi kay Giannis at may matinding supporting cast sa mas mahinang Eastern Conference. Andun nga ang pressure kay Lillard na magkampiyon next season. Isa pa ay si Chris Paul. Tulad ni Dame ay parte din siya ng 75 greatest players of all time. Ganun pa man siya nga ay soon to be 40 years old na at nakikita ng madami bilang isang player na hindi starting caliber. Nagkakaroon na nga siya ng decline at hindi na siya katulad ng dati. Posible na sa last 3 years na siya ng kanyang career. Sunod naman ay ang MVP duo ni James Harden at Russell Westbrook. Ang dalawang former MVP na ito ay sigurado ang pasok sa Hall of Fame. Subalit ang magwagi ng singsing ang kulang sa kanilang mga resume. May mga panahon nga na sila ay nasa usapan ng best in the world. Ganun pa man ngayon nga ay lipas na ang kanilang prime at nasa twilight na din sila ng kanilang buhay basketball. Konting taon na lang nga din ang meron sila para magkampiyon. Sa Clippers ay nagkakampi sila ngayon looking for their first ring to complete their legacy. Isa pa ay ang teammate nila na si Paul George or at least teammate pa din nila sa ngayon. Si PG-13 ay mas mataas na ang chance sa magkampiyon kaysa kay Westbrook at Harden for the simple reason na pwede siyang lumipat ng team ngayon at dahil sa kanyang style of play ay may kakayahan siya na maging fit sa kahit na anong sistema. 34 na din nga si Paul George at napapadami na din ang kanyang mga injury lately. Tulad lamang ng mga naunang nabanggit natin, hindi na nga mahaba ang panahon niya sa NBA. Sunod naman ay si Joel Embiid, one of the best centers of all time kung talent lang ang pag-uusapan. Isang player na MVP candidate palagi tuwing healthy siya. Ganun pa man ay kulang nga siya sa mga achievements upang mapasama sa usapan ng mga best centers of all time. Si Embiid nga ay may matinding pressure na magkampiyon dahil bukod nga sa napag-iiwanan siya ni Nikola Jokic, bumibigay na din ang kanyang tuhod. 30 years old na si Embiid at hindi pa din siya nakakatapak kahit sa East Finals man lang at mukhang hindi nga nagtitiwala ang madami ngayon sa proseso sa Philly. Sunod ay si Luka Doncic. Si Luka nga ay parte ng All-NBA first team simula pa noong second season niya. Ibig sabihin ay top 5 performer siya sa buong NBA in the last 5 years. Legit MVP candidate palagi. Bata pa nga si Luka ngunit nakaabot na siya sa NBA Finals. Kaya naman ang next step na sa kanya ay ang magkampiyon. Kapag bigo nga sila na makapasok sa Finals, automatic disappointment ito dahil bumagsak ang kanilang ranking as a team from the previous season. Isa pa ay si Devin Booker. Isa nga siya sa mga up-and-coming superstars mula sa Amerika. Ngunit sa ngayon nga ay nasasapawan na siya ni Anthony Edwards, Jason Tatum, and even Jaylen Brown. Sunod ay si Jimmy Butler, isang player na walang duda na bigay todo palagi tuwing playoffs, ngunit tumatanda na din siya at napapadami na nga ang kanyang mga injuries. 35 na nga si Butler sa simula ng sunod na season. Time is not on his side mga kaibigan. At isa pang player na posibleng nauubusan na din nga ng oras ay si DeMar DeRozan. 35 years old na siya next season at ang Chicago Bulls ay hindi nga nagmumukhang contender sa ngayon. Bukod kay Luka Doncic, lahat nga ng player na nabanggit natin ay may edad ng 30 years old and above. Sino ba sa palagay nyo ang mauunang magkampiyon sa mga player na nabanggit natin?